Kilala ng baryo ng Oak Haven ang dagat. Ito ang kanilang kabuhayan, ngunit dito rin nagmumula ang panganib. Alam ng mga mangingisda ang ugali nito, iginagalang ang lakas nito. Ngunit may mga bagay na higit pa sa kalikasan. May mga bagay na bumubulong tungkol sa mga sinauna at kakilakilabot na sumpa. Isa sa mga kwentong iyon ang gumugulo sa Oak Haven, ang alamat ng sinasabing lumilitaw lamang ito sa pinakamabagyong gabi kapag ang mga alon ay pinakamatindi. Isang malamulto na galyon, ang mga layag ay gula-gulanit, at ang mga tauhan ay mga anino. Bumubulong ang mga taga-baryo tungkol sa kanyang malamulto na kapitan. Si Elias Blackwood ang tawag nila sa kanya. Ang kanyang kasakiman, sabi nila, ang nagsumpa sa kanya at sa kanyang mga tauhan na maglayag sa karagatan magpakailanman. Walang sinuman ang nangahas na magsalita ng pangalan ng barko ng malakas dahil sa takot na makuha ang atensyon nito. Ngunit kapag umuungal ang hangin at humahampas ang ulan, ang alamat ng ay bumabalik upang multuhin ang kanilang isipan. Ang kwento ay ilang siglo na ang tanda. Nagsasalita ito tungkol kay Kapitan Blackwood, isang taong nahuhumaling sa kayamanan. Nakarinig siya ng mga bulong tungkol sa isang nakatagong isla kung saan ang kayamanan ay nakaimbak at walang bantay. Tinipon ni Blackwood ang isang tripulante, nangangako sa kanila ng kayamanan na hindi nila maisip. Naglayag sila, natupok ng kasakiman. Ang paglalakbay ay mahaba at mapanganib. Sinalanta ng mga bagyo ang kanilang barko, ngunit nagpatuloy si Blackwood, nahuhumaling. Sa wakas, natagpuan nila ang isla. Ngunit ang kayamanan ay protektado ng isang sinaunang sumpa. Hindi pinansin ang mga babala na nakaukit sa mismong mga bato, inangkin ni Blackwood ang ginto para sa kanyang sarili. Habang sila ay naglayag, isang bagyo na may hindi pangkaraniwang lakas ang sumiklab, na dating isang magarang sisidlan, ay naging isang bulok na katawan ng barko. Si Blackwood at ang kanyang mga tauhan, na habang buhay na nakatali sa kanilang masamang nakuha na premyo, ay naging bilanggo ng dagat. Lumipas ang mga henerasyon, ang alamat ng ay naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng Oak Haven. At kung minsan, kapag tama ang mga kondisyon, ang barko ay bumabalik. Nakikita ito ng mga mangingisdang pauwi na sa gitna ng hamog. Isang malamulto na birding ilaw ang nagmumula sa bulok nitong katawan, na nag-iilaw sa mga kalansay na figura sa kubyerta. Ang kanilang malungkot na iyak ay umalingaw-ngaw sa tubig, dala ng hangin. Kumakalabog ang mga pinto, lumalangit-ngit ang mga bintana. Ang hangin ay lumamig, mabigat sa amoy ng asin at kabulukan. Ito ang mga palatandaan ng pagdaan ng marinero, isang paalala sa mga taga-baryo ng kabayaran ng kasakiman. Ang mga nakakita mismo sa barko ay bihirang magsalita tungkol dito. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, ang kanilang mga mata ay malayo, nawala sa ilang hindi masabi na katatakutan. Ang karanasan, sabi nila, ay napakasakit para ikwento. Si Thomas, isang batang mangingisda na bago sa Oak Haven, ay kinutya ang mga kwento. Naniwala lang siya sa nakikita niya, sa nahahawakan niya. Ang marinero, ayon sa kanya, ay katang-isip lamang. Isang partikular na marahas na bagyo, nagmakaawa ang ama ni Thomas na huwag siyang maglayag. Ngunit si Thomas, matigas ang ulo at hangal, ay tinawanan ang mga babala ng matanda. Patutunayan niyang mali ang alamat. Naglayag siyang mag-isa patungo sa gitna ng bagyo. Nanood ang mga taga-baryo mula sa mga bangin, ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalala. Alam nila ang panganib, ang kahangalan ng pagsubok sa kapalaran. Lumipas ang mga oras, nagpatuloy ang bagyo. Pagkatapos sa bilis ng pagsisimula nito, kumalma ito. Naghiwalay ang mga ulap na nagpapakita ng langit na puno ng bituin. Ngunit ang bangka ni Thomas ay hindi na bumalik. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bangka ni Thomas. Sinira sa mga bato, nabasag ng hindi na maayos. Ang kanyang mga lambat ay nakalatag na ginutay-gutay na parang pinunit ng mga hindi nakikitang kuko. Kay Thomas, walang bakas. May mga bumulong na si Thomas ay naging hangal. Tinutukso ang kapalaran. Ang iba ay nagsabi na siya ay kinuha ng dagat, inangkin ng isang puwersa na mas sinauna at hindi mapagpatawad. Anuman ang katotohanan, isang bagay ang nanatiling tiyak. Hindi makakalimutan ng Oak Haven si Thomas. Ang kanyang kapalaran ay nagsilbing isang malinaw na paalala ng kapangyarihan ng alamat. Ang isinumpa na marinero ay naglalayag pa rin sa mga dagat, isang testamento sa walang hanggang kapit ng kasakiman. At kapag bumalik ang mga bagyo, gayon din ang mga bulong na dala ng hangin,
Isang nakakakilabot na oyayi para sa isang baryo na habambuhay na nakatali sa madilim na kamahalan ng dagat.